Wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Isang, pero perwisyong iniwan ito sa ilang lugar sa norte. Nahatak pa nitong habagat na siya nagpaulan sa iba pang lugar sa bansa. May epekto na rin ang isang low pressure area sa silangan ng bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tabok na daan, mga bato! Pinamamadali na ang mga residenteng iyan na tumawid sa ilog sa Cagayan de Oro City. Sa gitna yan ang mabilis na pagtaas ng tubig sa Bigaan River. Matapos ang ilang sandali, inabutan ng tubig ang pansamantalang tulay na ginawa roon dahil sa itinatayong flood control project. Ang lalaking ito humabol pa sa pagtawid. Pinasok na rin ng tubig ang mga bahay sa tabing ilog. Ayon sa LGU, may naanod na bahay, taksi at motorsiklo sa mga pagbaha. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan. Wala ring residenteng inilikas dahil bumaba rin ang level ng tubig sa ilog. Sa Makilala, Cotabato, hirap makatsyempo ng tawid ang mga motoristang yan sa kalsadang nalubog dahil sa umapaw na tubig sa spillway. Maliit nila ang culvert sa daan kaya mabilis umapaw ang tubig tuwing umuulan. Umapaw na rin ang tubig sa spillway sa isang barangay sa bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Pinangangambahan ng mga residente ang pagbaha kung magtutuloy ang pagtaas ng tubig. Ang mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Mindanao ay dala ng habagat ayon sa Pag-asa. Pero ang nagpaulan sa Davao Oriental ay trough o buntot ng isang binabantayang low pressure area sa silangan ng bansa ayon din sa Pag-asa. Sa bayan ng Governor Generoso, mabilis na tumaas ang baha. Nagkumahog ang mga residente na lumikas. Sa ilang lugar, aabot sa hanggang baywang ang baha. Nagsagawa na ang MDRMO ng rescue operation sa mga apektadong residente. Nag-iwan naman ng ilang pinsala sa norte ang bagyong Isang. Sa Etiaga, Isabela, hinahanap pa ang isang babaeng hinihinalang nalunod sa ilog. Nahulog kasi roon ang sinasakyan nitong tricycle kahapon sa kasagsagan ng masamang panahon. Ligtas naman ang dalawang kasama niya na mangyari ang aksidente. Sa Santiago City, Isabela, hanggang gutter ang baha sa isang palengke. Bukod sa pag-ulan, nakadagdag pa sa pagbaha ang mga baradong kanal. Sa Lubuagan, Kalinga, ganyang kalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada. Patuloy ang clearing operation. Sa Ariato, Nueva Vizcaya, isang lane lang ng Benguet, Nueva Vizcaya Road ang nadaraanan ng mga motorista dahil sa landslide. Sinimulan na ng mga otoridad ang clearing operations doon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isa sa mga bahayang lugar sa bansa ang Camanaba area, kabilang ang Valenzuela. Ang lokal na pamahalaan may binuong grupo para mas matutukan pa ang problema sa baha, gaya ng pagdaragdag ng pumping station at pagpapalapad sa mga creek. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang mga malawakang pagbaha tulad doong bagyong Ondoy, minsan lang sa 100 taon kung mangyari, ayon kay Professor Mahar Lagmay ng University of the Philippines Resilience Institute. Pero napapadalas na raw ito dahil sa climate change tulad ng bagyong Ulysses noong 2020 at bagyong Karina noong 2024. Kaya mahalaga raw na pag-aralang mabuti kung paano masusolusyonan ang problema sa baha. Paglinis ng mga kanal, pag-widen ng mga kanal, paglagay ng mga pump sa tamang lugar, hindi lang basta-basta, hindi lang bara-bara, hindi lang tansya meter. Pag pinag-aralan natin na mabuti, magsama-sama magtulong, yung pera ng taong bayan ay napupunta sa tama. Sa Valenzuela halimbawa, bumuo na ng Flood Control Advisory Council. Kabilang sa mga plano ng lokal na pamahalaan ang paggawa ng imbakan ng tubig galing sa baha. Ito ang MacArthur Highway, isa sa mga kalsadang nagkukonekta sa Central Luzon at Metro Manila. May mga pagkakataong bumabaha sa lugar na ito. Kaya naman isa sa mga plano ng lokal na pamahalaan, maglagay dito ng tinatawag na water catchment basin. Sa BGC pa lang sa Taguig, nakita na rin ho natin ito. So through the initiative po ng DOTR sa aming pakikipagtulungan kay Secretary Vince Dizon, tayo po ay ang DOTR ay may lupain po sa ilalim po ng NSCR. Magtayo ho tayo ng higit na 2 to 3 story down na catchment basin at ang haba po 1 kilometer
Ang width po ay almost around 6 meters in width. Magdaragdag din daw ng mga pumping station, lalaparan ng mga creek at gigibain ng mga sagabal sa daluyan ng tubig. Tiniyak din ng LGU na walang ghost project sa lungsod. Kaya mahalaga raw ang ginagawang investigasyon sa mga flood control project para matukoy ang mga maanumalyang proyekto. Lahat po ay gawa, lahat po fully operational. If matagumpay ang project, totoo ang project, malaki ang ginhawa sa aming bayan. If goes ang project, kami rin po sa LGU ang kawawa ho at natatamaan. Kaya po I hope na ang ating Senado at pati na rin ang Kongreso ay ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga, no? At matulungan rin po kami dito sa local government. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Lilinisin ang hanay ng Department of Public Works and Highways kung kinakailangan. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Bonoan, inaalam na nila kung sino sa kanilang kagawaran ang sangkot sa mga substandard at ghost flood control project. Ang mga matutukoy aniya sasampahan ng kaso at papatawa ng parusa bilang leksyon na di nila pinapayagan ang ganitong gawain. Sinabi naman ni Senador Ping Lacson, posibleng may mga senador din na may kinalaman sa mga maanumalyang proyekto. May mga senador daw kasing nagsulong din ng insertion sa National Budget Bill at posibleng may iba sa kanilang nakatanggap din ng porsyento mula sa pondo ng flood control. Panawagan niya, transparency para madaling matukoy ang mga mambabatas na sangkot sa mga maanumalyang proyekto.